Naku, seryoso po ito sa mga kababayan natin sa Albay. Patuloy ang paalala na mag-iingat matapos muling magpakita ng aktibidad itong bulkang Mayon. Alam po ninyo, sabi nga ni Willard kanina, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan at ito ay ayon sa PHIVOLCS na idokumento ang pagbubuga ng incandescent lava flow, pyroclastic density currents. Anong ibig sabihin nun, Willard? O yung tinatawag na uson at mga pagkaguho ng bato sa paligid ng Miisi Gully. Paalala ng PHIVOLCS sa mga residente, huwag po talagang lalapit sa permanent danger zone habang aktibo ang bulkan para sa kanilang kaligtasan. Iba kahapon kausap natin yung mayor. Oo. Sabi niya, nailikas na daw matagal na doon sa danger zone, yung danger zone radius. Lahat ng mga nakatira doon, naniniwala ka? Alam mo, may mga ano pa yan. Minsan may mga lulusot, di ba? Oo. May mga gustong magstay, may mga ganyan. Pero itong kasi very, kumbaga ang mga taga-Albay sanay na eh. Kumbaga talagang very ano na sila, used to sa activity ng Mayon. Kumbaga parang alam nila kung takbuhan gagawin, na. oo. Takbuhan na. Kasi medyo umaalboroto na naman. Pero yun ang kailangan nating alamin kung totoo yun. Nawala Hindi ko na tinatawag na sinungaling yung mayor, ha? Si Governor Rosaldo. Ay, Governor, oo. Kasi sabi niya wala daw. But I'm sure all local governments would want to say that. Pero ano ang katotohanan? Kasi bakit may mga hayop Oo, na naiwan. na naiwan? Pag sinabi nating hayop, ito ba yung mga alagang hayop na nakabakod, pinalalaki, tapos binebenta? O ito yung mga palaboy lang? Kung palaboy lang yan, wala tayong magagawa. Pero meron diyang bakahan, babuyan, baka meron diyang mga manukan. Parang sa Taal, di ba, may mga naiwan. Nakita natin yung mga horrible pictures noon. Pumunta kami doon, Willard. Nagdala ako ng bus kasi sasagip kami ng hayop. Kasi lahat ng tao, iniwan nila sa kanilang mga tahanan, yung kanilang mga aso, pusa, nakatali pa. Yung iba, nakakulong pa habang nilalanghap nila yung ashfall. At the minimum, sana pinakawalan na lang. Sana Nakakaya pa pinakawalan nila. na lang, di ba? Hindi. Alam mo, iniisip ng mga residente, babalikan nila. Okay. Parang parang hindi nag-iisip ng tama. So I think, maybe a suggestion, if only government would take it seriously to include in their manual sa emergency situations what to do with the animals. Ang nangyari noon, nakasagip kami ng pusa, malapit doon sa paligid ng Taal. Tapos alam mo ba, ang mga kabayo, nakakita ka na ng kabayo na lumalangoy? Ay, yan, hindi pa. Hindi ba? Oo. Hindi ka pa nakakita ng kabayo Meron lumalangoy? tumatawid. Tumatawid. Oo. Merong tatapakan. Ito, sa panik ng mga kabayo, doon mismo sa paanan ng Taal, talagang nag-swimming papunta ng baybay. Okay. Oo, nakakaawa. Sana tama, isama na sa backup plan dahil ang mga hayop karamay ng tao sa kabuhayan, sa hirap, di ba? Yun, they can feel pain. Yes, oo. We have animal rights in our law. So kung ikaw ay mag-aalaga ng hayop, dapat meron kang responsibilidad and accountability. So itong nangyayari naman sa Mayon, hindi naman ako makapunta with the bus. Layo. Ano kaya ang ginagawa naman ng local government dito? Ang sabi ng governor kahapon, tinanong ko di ba? Ano ang pinakamalaking distraction? Sabi niya, taniman, pananim. So siguro, maya-maya kung may makakausap tayo, tatanungin natin yung estimate kung magkano na Damage siya. ang damage, hindi ba? Ilang pamilya na ba daw? At kung may ayuda, no, na ibibigay. Oo. 68,000 families ang na-evacuate according sa latest report ni Ryan Relumano Abante. Yeah. So tama yung sinabi yung tansya ng governor na baka dumami pa ng 10,000 pamilya. Kaya nila yon. Sabagay, sanay sila doon dapat, di ba? Tapos, nandyan naman ang tulong mula sa DSWD. Pero ang tanong, sapat ba at hanggang kailan kakayanin yung tulong? Kaya diba? ngayon pa naman, ngayon pa naman, tumaas na kaya ang presyo ng mga bilihin?
'di ba, yung basic necessities, ang sabi ng DTI, hindi pa daw napipigilan pa nila yung mga pribadong mga suppliers. Pero yung sa DA, Ibang usapan pa eh. Sa oo. bigas. Oo. Mag-i-import pa yan. yes, presyo ng baboy, tumaas na. Ang presyo ng karne, isda, ayun, yun ang problema. Pati gulay, yun na nga lang sana yung mura eh, no? Gulay. Oo. Pero kapag transport, mahal. No, so I think ang mangyayari, puro mga dilatang ipapadala nila ngayon dyan sa mga evacuation centers. Kawawa ang mga bata, kawawa din ang mga Disruption. mga Again. matatanda. Oo. Disruption yung kanilang pag-aaral at kung ano man ang mga pangangailangan. Sabi naman ng governor kahapon, sapat pa naman daw sa ngayon ang kanilang mga supplies. May makakausap ba tayo mula sa OCD? Kasi yung OCD, sila ang makakapagsabi kung talagang wala ng taong nakatira dyan sa danger paligid. zone. Oo. Saka yung local government, no? Kailangan tandem sila to check. Oo, pero kailangan magsabi muna sila ng totoo. Magsabi sila ng totoo. Kasi kung iba yung sinabi ng governor, iba ang sasabihin ng OCD. Ang tanong, bakit hindi pa rin nasusupil ng mga local government, ang mga tao, na magtayo at manirahan sa paligid ng danger zone? May kabuhayan ba dun? May Sa kabuhayan. danger zone, di Ay ba? nako, hello. Hindi na maiiwan. Maganda ang pananim doon dahil napaka-fertile Fertile. ng lupa galing sa lava flow at ashfall. Hindi ba? Talagang very abundant. Green na green nga eh, di ba? Yung mga so damo dun. I can't imagine na walang titira dyan. Kasi gusto nilang bantayan ng pananim nila eh. Ano yun talaga, lalakbayin pa nila, hindi ba? sa ang ganda ng view. magandang Mahal siguro view, lupa. Titingala ka lang para ka ng no? Pero mahirap, hindi mo alam kung kailan mag-aalboroto. Oo. Tsaka teka muna, kung hindi sila nakatira doon, paano yung irigasyon niyan? Di ba? At tsaka, ano ang hatian dyan? Wala namang may-ari ng lupang yan. Oo. Yung hatian ng lupa sa paligid. So may isang pamilya. Amin ito magtatanim ko ng repolyo dito. O kami dito, talong. Oo. Ano dyan yung demarcation? Oo nga, no? May titulo ba dyan? That's why, I'm sure, wala. Yeah. Oo. Dahil Hindi ba? bawal. Permanent. Yes. Oo. So, ang mga residente, they would want to watch over yung kanilang kabuhayan. Kasi pananiman po yan. Permanent danger zone, yan po ay aktibo pa yung bulkan. Pag sinabing aktibo pa yung bulkan, kailangan talaga walang titira. Oo. Alam mo ba kung ilan pa ang aktibong bulkan sa Pilipinas? Nako. Marami ilan ba? tayong bulkan Marami din eh. Siyempre, nandyan yung Taal, Bulusan, sa Sorsogon. Oo. Ang nakakatakot. Canlaon. Ang nakakatakot pagka bumulusok ulit ang Pinatubo. Ay, Alala mo ang nako. Pinatubo? Pinanganak ka na ba 99. nun? Pinanganak na. Oo. Grade, Reporter na ako doon, excuse me. grade 1. Oo, ayaw nila ako ipadala. Dahil, Ewan ko, pero si Chari Villa pinadala nila. kasi, Kasi bukang lalaki si Chari. pero naalala ko Sabado yon, ang dilim. Oo. Ang dilim ng, nag-half day sa school. May pasok Correct. kami pag Sabado eh. Nag-half day. Dahil ang dilim na, tapos yung ashfall, nandyan na. No joke, talagang grade school ka pala Grade noon. school. I'm dying. Grade 2. Oo, naalala ko pa noon. Kasi isa yun sa mga issue ko noon na bakit ayaw niyong magpadala ng babae para mag-report. Okay. Oo, pero pinadala si Jing Magsaysay, pinadala si Chari Villa. Sabi ko, kailangan ko bang magpagupit ng buhok para ipadala ninyo ako dyan? Delikado nga naman kasi either small plane or chopper. Okay. At kailangan mong kunan talaga yung pagbulusok, hindi ba? Oo. So yung sinasabi po ng governor kahapon, yung bulusok ng ashfall ng Mayon ay napakakapal. Ibig ko sabihin, pag yan talaga nagsettle sa lupa, sabi ko, sir, gaano kakapal yan? Pwede kang magtanim talaga doon. Oo. Pwede ka na magtanim at marami na talagang mga nabaon. Ilang feet kasi yun eh, di ba? Oo. Kapag ka nag-settle na sa lupa. Sinabi pa nung governor na pihado yung mga hayop doon na ilibing ng buhay yung mga yun. Saklap. Saklap, imagine. No? Oo, dapat yata hindi talaga. So, anyway, yung atin pong pag-uusapan pagkatapos ito, kailangan nating sigurado yung detalye ng mga pagsagip sa mga tao doon.
So, eto na. Sa ating pagbabalik, may mga tanong tayo na gusto nating masagot na bakit hanggang ngayon may mga tao pa rin sa danger zone. Kaya dyan lang po kayo, huwag kayong aalis, magbabalik ang memo. Welcome back sa Memo. Kung kanina nalaman natin yung sitwasyon ng bulkan, paano naman ang mga tao na nandoon? Kakausapin po natin ngayon si Mr. Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense. Good morning po sa inyo, Mr. Juni. Magandang umaga, Miss Corina. Magandang umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Opo, kasama po natin si Willard Cheng. Kayo po ba'y nasa ground zero? Hi, Willard and Corina. Ngayon, hindi, no? Nandito ako sa Metro Manila. Ang pumunta sa amin doon, coming from the central office, ay yung aming Civil Defense Deputy Administrator, si Asik Rafi Alejandro. Ayun, okay. Ano po ang report po sa inyo? Ang sabi po kasi syempre ng local government sa amin, wala na pong nakatira talaga sa permanent danger zone. Ano po yung radius niyan? Would you know the measurement kung gaano kalayo? Ang dapat na hindi na tinitirhan ng tao? Ngayon po, dahil naka-alert level 3 tayo, ito po yung 6-kilometer na radius, no, yung paikot doon sa Mayon Volcano. So yun po yung wala na talagang nakatira, no, walang mga even the activities, no, ng mga tao, kasi dati may mga magsasaka na nasa loob doon. So wala na iyon. Since January, nagpa-evacuate na po, no, yun yung may 1,100 plus na mga kababayan natin na Bicolano na nasa evacuation center na. But with that, what happened noong Sabado, nagkaroon ng additional na mga 393 na mga kababayan natin o families na na-evacuate pa din kasi yung abo, no, ay umabot kasi the lava effusion umabot ng halos doon sa 5-kilometer radius. So yung usok at yung abo ay umabot beyond that, no. Kaya nagkaroon ng additional na mga evacuees natin. So just kaya to be umaabot clear, na ngayon. opo, para lang po malinaw, talagang wala na pong nakatira sa paanan ng bulkan forever and ever. Dapat yun, di po ba? Kasi hindi natin masasabi kung kailan puputok na naman yung bulkan. Tama, Miss Kay, no? Dapat wala na talagang nakatira doon. Ang nangyayari po kapag walang activities, no, or hindi naman nakataas yung alert level, ay meron pong mga bumabalik doon ng mga magsasaka. Yun yung nakukuha nating reports, no? Mga doon nagtatrabaho, nagsisettle down, ano? So yun po talaga ang ipinagbabawal, no? Kaya nga po, the local government units, no, and then the OCD also is trying to monitor talaga na dapat hindi po nakatira doon na ang mga tao. So pwedeng magtanim, pagkabuhayan, sino po, may titulo po ba yun? Itong 6-kilometer radius zone? From what I understand, no, coming from our regional office, no, ay wala itong mga titulo, no, but we'll have to check, no, kasi ang nangyayari, kumbaga may mga magsasaka pa rin na pumapasok, no. We'll have to check kung may mga titulo ito especially coming from the local government unit. But from what I understand, no, ay wala po itong mga titulo. O hindi ba, Willard? Kasi hindi natin alam, may titulo ba yan? Oo. Kasi po, nag-uusap kami ni Willard, Sir Juni, kung ikaw ay magsasaka at magtatanim ka dyan ng repolyo at yung kapitbahay mo gusto rin magtanim ng talong, ano po yung hatian ng mga ano dyan? Ano po ang hatian ng taniman? Kung yan po ay kabuhayan pa rin. Yon. So, kailangan malaman kung may titulo o wala. Oo. At Sir Juni, may assessment na ho ba ang OCD doon naman sa damage sa pananim? Sa ngayon po, no, we have not received that report yet from the Department of Agriculture, no. But we'll see po within the day kung makuha natin yung mga datos na yon. Kahapon nagpulong po yung mga regional government agencies, no, for this damage. But as of last night, ang naisasubmit pa lang sa atin ay yung mga affected population, ganun din po yung doon sa mga affected na mga livestock and poultry. Pero in terms po of yung damage, total damage sa agriculture, no, especially meron tayong makikita mga pananim, no, at saka yung mga livestock din, no, may mga hayop po na mga alagang hayop na hindi nga po nakaligtas do sa abo. We'll get that information po hopefully within today. So, Sir Juni, wala po talagang protocol or SOP for the animals?
Kasi sabi nga po namin kanina ni Willard, kung ito po yung mga gala, wala po tayong magawa. Pero kung mga alaga at mga pinapalaki para sa negosyo, hindi po kaya dapat sinasama rin po yung mga hayop sa pagliligtas? Tama po, especially po itong Bicol region, isa ito sa mga una ng mga LGUs na nagkaroon ng protocols na meron pong mga evacuation areas para doon sa livestock. In fact, ito pong datos na nakuha natin from the provincial government, merong livestock na preemptively evacuated na 4,150 na livestock. So magkakaiba po itong hayop. And then even the poultry po na preemptive evacuated din po yung 9,000 plus na poultry. So doon po in some of the evacuation areas, and then some din naman po ay naililipat doon sa mga kapitbahay or sa iba pong mga lugar. So naka-protocol po ito doon. So this is part of the contingency plan ng ating mga local government unit, city and municipality. Kasi kailangan nga po. Madalas po kasi ang nagiging problema kapag hindi na-evacuate itong mga alagang hayop, syempre yung mga madalas, yung padre de pamilya po, yun yung naiiwan or bumabalik to check on this. So kasama po, isinasama na ito sa protocol na dapat po ay may evacuation areas, designated areas para sa mga alagang hayop. Ayun, pero there is no accountability. So wala pong gumagawa. Iniiwan po talaga nila Di ba, Iniiwan talaga Tama nila po. yung mga hayop doon Tama po. Kumbaga ang nangyayari, kalalo kapag nagmamadali, so siyempre buhay ng tao muna ang inuuna, and then saka po na isusunod itong mga poultry or mga livestock, mga alagang hayop. In some of the areas, bumubuo na rin ng mga animal welfare clusters, para kumbaga yun yung maging assign po for the evacuation of itong mga alagang hayop. But then again, kumbaga hindi ito pa as yung protocol ang pag-uusapan, hindi pa ito kasing extensive nitong protocol natin na pagdating po doon sa mga buhay po ng tao or yung mga kababayan natin na yun yung agad na ine-evacuate. Sir Juni, ano ho yung senaryo na tinitingnan po ng ahensya? Maari ho bang lumala pa ito at umabot sa alert level 4? At kung nagkataon, ano po ang magiging plano? Sa ngayon po, ang sinasabi, Willard, ng DOST FIVOX ay hindi pa naman ito aangat into alert level 4. But in terms of preparedness, kumbaga yung mga nakalatag sa contingency plans natin ay yung pag-evacuate na nga po noong mga additional na mga kababayan natin. If nag-alert level 4 kasi, this will be extended to 7 to 8 kilometers na radius. Ngayon, ang isang pinag-aaralan ay kung dapat bang mag-evacuate yung mga areas na nasa 7-kilometer danger zone, especially itong mga nandito sa 3rd District. Kasi nga, yung ihip ng hangin, kumbaga easterlies ito, so yung west side ng Mayon Volcano, kumbaga doon umiihip yung hangin, yung buga ng usok, at saka yung mga ashfall. So yun yung isang tinitingnan natin. In terms of preposition ng mga resources, so nakahanda tayo if in case this escalates into alert level 4. Pero hopefully wag naman po sana, at ayon sa DOST FIVOX ay hindi pa nga po na aabot yung mga parameters for the alert level 4. Ayun, so the parameters for the alert level 4, you mean the indicators na baka maging alert level 4. Wala pa po yun. Opo, wala pa daw po iyon. In fact, sa interviews po ni Secretary Rene and then other officials also from DOST FIVOX, kumbaga mula noong January at saka hanggang noong Sabado ay halos parang steady daw po yung mga activities. Nagkataon itong Sabado, napakalakas lang nung ashfall. Pero in terms of the lava effusion, hindi pa rin po ito, kumbaga, nakakamit yung parameters na yon na pwede nang i-alert level. What about flight, sir? Lahat po yan ay ang mga flight ngayon in and out of Bicol area ay hindi po pinapayagan?
Wala pong nai-report sa atin ng mga flights po that has have been canceled, no. So far kasi itong nangyari noong Sabado na ashfall, this is going to the one direction lang naman ng of the area, no. This is the west side nga and then southwest side, no. So hindi pa po wala pa pong nakaibalita Wala sa pa. atin. So, yung hangin naman po, aabot kaya dito sa Metro Manila yung unhealthy breathing air? Kung ito pong ashfall na nangyari nung Sabado and if the direction does not change, itong easterlies kasi, no, so coming from the east going to the west, hindi po ito nakikitang aabot sa Metro Manila. In fact po, hindi pa naibalita na merong yung ashfall nung Sabado ay nakarating sa ibang probinsya. No? Ang sinasabi lang po ay nakitaan ito within the yung 3rd district nga po na southwestern side of Mayon na umabot daw po ng munisipyo ng Uwas sa Albay, pero hindi naman po umabot pa ng ibang probinsya. Kung Metro Manila, Ms. Kay, ang pag-uusapan, so this is we are far up north, no? So hindi pa po na nakikita na kung sakaling may ganoong kalakas. Unless otherwise magbago na kung ito na yung halimbawa yung south bagat na, no, coming from the southwest na yung hangin, so that could change, no. Pero sa ngayon hindi po nakikita nga abot ito ng Metro Manila. Ayun. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Mr. Juni, and good luck. Magdadasal po kami para sa Albay. Thank you very much. Maraming salamat po, Ms. Kay. Maraming salamat po, Mr. Willard. Naniniwala ka? Nawala na. Nawala kinausap natin biglang naniniwala ka sa sinabi niya. Benefit of the doubt, sige. Hindi kasi siguro nga talagang pinagbawal na permanently ang mga tao na tumira doon. Pero yun na nga, kung Enero pa lang, naghahanda na sila at meron na silang mga nararamdaman, bakit nga ba hindi pa nailipat yung mga hayop? Hindi ba, no? I mean, as early as January, they could have prepared. Oo. So, tama naman siya na dapat unahin natin yung buhay ng mga tao. Kaya prepared sila since Enero. Pero parang wala talagang plano. Di ba, no, para sa mga hayop? Kumbaga, meron mang naisalbang livestock at poultry, pero may mga naiiwan pa rin eh. Kasi nagmamadali daw. Hindi kasi livestock poultry, madali lang bitbitin yung mga yung mga kulungan. Cages, Paano yung mga kalabaw? Paano yung mga kabayo doon, hindi ba? Okay, so napag-uusapan lamang po yan kasi walang nagbabanggit ng tungkol sa hayop. Siyempre, importante din yon.